Ang kwento pong ibabahagi namin ngayong gabi ay galing kay Erwin mula sa Cavite. Kuya Jovi, magandang gabi po. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang channel nyo since day one. Lagi kong pinapakinggan habang nagko-commute pa uwi. Paborito ko po yung kwento nyo tungkol sa haunted jeep at yung kay Clarita Villanueva. Kaya ngayon, lakas loob ko pong isusulat itong karanasan ko. Hindi ko po ito gawa-gawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari. Sana po mabasa nyo. Taong 2019 po nang mangyari ito, Kuya Jovi. Kakagraduate lang namin sa kolehiyo noon, kaya madalas kami magkita-kita ng tropa. Sila JR, Mark, at Allen. Kami yung tipo ng barkada na laging magkasama sa gala, inuman, road trip, at minsan kahit sa mga seryosong bagay, gaya ng lamay. Noong gabi ng karanasan kong ito, dumalo kami sa burol ng tiyuhin ni JR sa Alfonso, Cavite. Hindi kami kamag-anak, pero matagal na kasing close si JR sa pamilya ng yumaong si Mang Celso. Namatay daw ito sa aneurysm biglaan. Matanda na rin. Ang lamay ay ginanap sa lumang bahay ng pamilya, medyo liblib na area. May kakahuyan sa paligid at walang gaanong kapitbahay. Kung hindi mo alam ang lugar, siguradong maliligaw ka. Mag-aalas 11 na nang nagpaalam kaming apat. Bit-bit namin yung mga pagkain at soft drinks na binigay ng mga kamag-anak. Si JR ang nagmaneho ng adventure niya, tapos si Allen sa harap. Kami naman ni Mark sa likod. Nagsimula nang bumuhos ang ulan habang palayo kami. Hindi malakas, pero sapat para magpalamig ng hangin. May part ng kalsadang wala masyadong poste ng ilaw. At habang dumadaan kami doon, napansin ko agad yung katahimikan sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita, puro lang patak ng ulan at tunog ng wiper. Tapos, may naaninag akong anino sa side mirror. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputi, basa, at parang nakatingin sa direksyon ng sasakyan namin. Biglang nagsalita si Mark, Kuya Jovi. "Uy, may nakita kayo." "Babae, no?" Sagot ko naman. Sabay sabi ni Allen na wala raw siyang nakita. Tumingin ako ulit, Kuya Jovi. Wala na. Akala ko tuloy guni-guni lang, pero hindi pa doon natapos. Mga 5 minuto ang lumipas. Nagsalita si JR. Medyo garalgal ang boses. "Pare, may problema yung rearview mirror." "Bakit?" tanong ko. Kanina pa ako naiilang. Parang may umuupo sa pinakadulo, sa likod. Wika pa ni JR. Sabay lingon naming tatlo. Doon ko nakita, sa dilim ng loob ng sasakyan, may isang babae sa gitna namin ni Mark. Hindi siya gumagalaw. Basa ang buhok. Puting-puti ang suot. Wala ni isa sa amin ang nagtanong kung paano siya nakapasok. Lahat kami nanlamig, Kuya Jovi. Si Mark biglang sumigaw. "JR, tumingin ka sa rear view." Tinitingnan ka niya. Imbes na huminto, binilisan pa ni JR ang takbo. Dumaan kami sa humps na halos hindi niya pinansin. Ramdam na ramdam ko yung kaba ng bawat isa. Wala nang nagsalita. Naramdaman naming bumigat ang paligid, para bang kulang na ang hangin. Hindi ako makahinga ng maayos. Nang makakita kami ng waiting shed, tumigil si JR. Bigla, parang nabunutan kami ng tinik sa dibdib. Lahat kami bumaba. Naiwan yung pinto na bukas sa likod. Tumingin kami. Wala na yung babae, pero nang silipin namin, basa ang upuan. May naiwang puting panyo, amoy kandila,
amoy bulaklak na may halong suka. Tahimik kami. Si Mark nagsuka. Si Allen halos hindi na makalakad. Si JR naninigas. Ako naman, hindi alam kung matatawa, iiyak or tatakbo. Pakiramdam ko, may naiwan sa loob ko. Parang mabigat. Parang may kasama pa rin kami kahit nakababa na kami. Kinabukasan, napagdesisyon na ni JR na bumalik sa lamay para ibalik yung panyo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tinatawag siya ng bagay na yun. Pagdating niya roon, inabot niya ang panyo sa lola ni JR. Sabi niya, at nagwika, "Naiwan po sa kotse, hindi po sa amin to." Pagtingin ng matanda, napaiyak ito. "Kay Andrea yan," sabi niya. "Anak ng kapatid kong namatay. Matagal na siyang patay. Na-aksidente pa uwi galing din sa lamay. 6 na taon na ang nakalilipas." Kuya Jovi, baka raw hindi pa siya natatahimik. O baka gusto lang niyang may sumama sa kanya. Pauwi. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Kuya Jovi. Maraming salamat po sa paglalahad ng aking istorya at salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. Isang kwento ng paghatid, ng pangingilabot at ng hindi maipaliwanag na bisita sa gitna ng gabi. Maraming salamat kay Erwin sa pagbabahagi ng iyong kwento. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad, sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.